Mahigit 500 na videos yung na-upload ko dito sa YouTube. Nakuha na rin ako ng millions of views and maraming subscribers, and higit sa lahat, kumita na ako ng malaking pera dito. Okay? Sa video na to, share ko sa iyo yung mga lesson na mga natutunan ko mula sa pag-upload ng ganong kadaming videos para magamit mo rin itong lesson na to and para mas mapabilis yung success mo dito sa YouTube. So parang shortcut ito. So simulan natin sa lesson number 1. Dito sa Pilipinas, hindi pa masyadong tanggap or hindi pa masyadong recognize yung pagiging isang content creator. Okay? Marami pang hindi nakakaalam, and maraming mga tao rin, yung mga, for example, yung part ng pamilya natin, yung hindi ito suportado or sinasabi nilang, kikita ka ba dyan sa pagiging isang content creator? Kikita dyan, hindi yan totoong trabaho. Hindi pa masyadong recognize yung trabaho na ito. So, importante ang lesson na to. Find like-minded people. Maghanap ka ng mga tao na gusto ring maging isang content creator. Okay? Mga tao na, mga content creator din, kagaya mo, yung katulad mo ng hilig or ng pangarap. Nung nagsisimula pa lang ako, naghahanap talaga ako ng mga kagaya ko. Okay? Dito mismo sa YouTube, nagko-comment ako sa mga content creator na may parehas sa akin ng niche. Okay? Nag-message ako sa kanila sa Facebook. Kino-contact ko sila. And nakikipagkaibigan talaga ako or nakikipag-network talaga ako. Katulong ito para ma-push tayo or ma-motivate tayo. And especially hindi tayo ma-demotivate or mawalan ng pag-asa. Kasi nga, ang pagiging isang content creator ay hindi pa masyadong tanggap na isang career. Okay? Marami tayong mahanap na bashers talaga. Meron nga, part ng family natin, hindi suportado yung ganitong klaseng hanap buhay. Lesson number 2. Pahalagahan mo lahat ng views na nakukuha mo. Okay? Maliit man ito or malaki, pahalagahan mo ito. Ako dati, nung nagsisimula pa lang ako, sobrang ginagandahan ko talaga yung paggawa ko ng videos. Okay? From the video idea, from editing, and then, kapag ina-upload ko na siya, wala akong nakukuhang views. Okay? Noon. 5 views lang, 10 views lang, and parang nagagalit ako o napipikon ako kasi yung paggawa ko ng video, sobrang effort ko. Pero, mali pala ito. Kasi, kahit gaano kaliit yung views na nakukuha natin or nakukuha mo, still, pahalagahan mo pa rin yan. Okay? Kasi, hindi mo alam kung sino ang nanunood. Eto nung nasisimula pa lang ako, konti pa lang yung views na nakukuha ko. Pero, hindi ko alam, meron palang isang direktor ng ABS-CBN na nanunood sa akin. Okay, nag-message siya sa akin and I have worked with him in the past. Okay, so, meron palang ganun na nanunood sa akin isang direktor. Okay? Pero hindi ko pinapahalagan o nagagalit pa nga ako kasi konti lang yung views na nakukuha ko. So, yun, yung lesson number 2 para sa akin. Dapat pahalagahan mo lahat ng views na nakukuha mo, maliit man yan or malaki. Lesson number 3. Eto, napaka-importante nito or napakahalaga nito. Isa din ito sa mga key kung bakit ako naging successful dito sa YouTube. Ito ay ang pag-i-ignore ng mga haters or bashers. Dati, napipikon talaga ako or nagagalit talaga ako kapag nakakabasa ako ng mga hate comments. Okay? Sobrang napipikon ako dati and nagre-reply talaga ako. Pero ngayon, okay, isang importanteng lesson to na dapat matutunan ng lahat ng mga content creators, mabago ka man or kahit luma ka ng content creator or matagal ka ng content creator, dapat talagang matutunan mo ito, yung pag-i-ignore ng mga haters or bashers. Okay? Bakit importante ang pag-i-ignore sa kanila? Kasi, importante din kasi yung kanilang mga komento. Yung kanilang mga opinion. Importante din yun. In terms of papagandahin pa yung videos na ma-upload mo on the next, okay, upload mo kasi meron kasi silang mga criticism or yung iba na parang nang pipikon lang, it's still good, okay, para sa YouTube algorithm. Okay, i-ignore mo na lang siya. Wag ka na lang mag-reply. Pero pag hindi mo maiwasang mabasa,
isipin mo na lang na nakakatulong yung mga haters or bashers sa'yo. Lesson number 4. Ito rin napaka-importante. So, marami sa ating mga Pilipino ay kino-compare talaga yung success natin sa iba. Okay? And guilty ako niyan dati. Okay? Nung maliit pa ako. Meron akong mga kasabayan na content creators na kagaya ko rin ng niche. And talagang nakikipag-compete ako. And kino-compare ko yung mga nakuha kong subscribers and views sa kanila. And parang napipikon talaga ako. Or nagagalit talaga ako pag nakakuha sila ng much more views and subscribers compare sa akin. Pero sobrang lesson learned talaga to para sa akin. Kasi hindi talaga mabuti kapag kino-compare mo yung success mo sa iba. Mas magaling naman ako sa kanila, bakit nakakuha sila ng views? Pero hindi mo alam na sila, mas madami pa pala silang napagdaanan na struggles. Okay? So, do not compare yourself sa iba. Lesson number 5, find motivation from other creators. Maghanap ka ng mga competitors mo sa niche mo and gawin mo silang inspirasyon. Sobrang nakakatulong talaga to para sa akin. Nung nagsisimula pa lang ako, kahit ngayon, nagsusubscribe talaga ako sa lahat ng mga competitors ko. Okay? Sa aking niche na make money online, nagsusubscribe ako sa lahat ng mga competitors ko na may kagaya ko na niche. Matagalog man yan or ma-English channel man yan, nagsusubscribe talaga ako. Kasi namo-motivate ako sa mga success nila. Okay? Pag meron silang video na nag-viral, namo-motivate talaga ako na dapat ako rin, meron ding viral na videos. Ano ba yung ginawa niya sa editing niya? Ano ba yung ginawa sa video ideation? Ano ba yung mga titles na ginamit niya? Yung thumbnails? Ganun, namo-motivate talaga ako. And I've also learned a lot, okay, sa mga competitors ko. And so sobrang thankful ako sa mga competitors ko. Dati, parang kino-compare ko yung sarili ko sa kanila. Pero ngayon, parang namo-motivate talaga ako na dahil sa kanila, dahil sa mga competitors. Lesson number 6, understand what your audience really want. Ito, sobrang importante nito. Marami sa atin, mga YouTubers, mga content creators, nag-a-upload lang ng nag-a-upload ng mga videos na hindi nag-iisip. Okay? Okay? Hindi nag-iisip talaga. Nag-a-upload lang ng mga videos na kung ano-ano. And yung iniisip ng ibang mga content creators, yung para sa kanila lang. Okay? For example, kung ano maisip ko na videos, ito nangyari sa buhay ko, yan lang yung i-upload ko sa aking channel. Hindi sila nag-iisip sa kung ano yung gusto ng mga audience or mga viewers nila. Sobrang daming mga creators yung ganon. Okay? Yung nag-a-upload lang ng kung anong maisip. Okay? Sasabihin na, bahala na kayo, eto na yung content ko, panoorin nyo yan. Parang ganun. Pero hindi yan ganyan yung YouTube. Yung YouTube kasi is, ang importante sa YouTube talaga, sa website ito, sa negosyo ng YouTube, ng Google, is para sa mga audience. Okay? Para may mapanood sila. And gamitin nila yung YouTube para malibang or matuto. Okay? So, talaga yung importante para sa negosyo ng YouTube or negosyo ng Google is para sa mga audience. Yun yung pinaka-importante. Kaya yun din dapat yung nasa isip mo palate. Ano yung gusto ng audience ko? Ano yung gusto nilang panoorin? Okay? And para ma-figure out mo yan, napaka-simple lang. Tignan mo lang yung mga videos mo na may maraming views, may maraming likes, may maraming comments. Yun yung i-focus mo sa mga future uploads mo. Okay? Kasi yun yung gusto ng audience mo. Or pwede ka rin magtanong. Okay? Sabihin mo sa video mo, ano yung mga gusto nyo makita sa susunod? Okay? I-comment nyo lang, mga ganun. Lesson number 7 is kung gusto mo maging isang YouTuber, okay? Mag-focus ka lang sa YouTube na platform. Sa website na to. Huwag kang mag-Facebook or mag-TikTok or mag-Instagram.
focus ka lang sa YouTube. Kung gusto mong seryosohin yung YouTube, kumita ng pera sa YouTube, okay? YouTube AdSense, yung gusto mo, focus ka lang muna dito sa YouTube. Tsaka ka na mag-expand sa ibang mga platform. Okay? Kasi si YouTube medyo complicated na siya. Okay? Hindi mo na kailangan magdagdag ng ibang mga social media algorithms. Okay? YouTube muna yung i-focus mo. Kung gusto mong, maging successful sa YouTube. Dito sa YouTube, okay naman yung earnings or yung sweldo. Basta maging consistent ka lang, okay? Maganda yung mga value na binibigay mo sa audience mo, malaki yung sweldo dito sa YouTube. Okay? And mas maintaining. Compare sa ibang mga social media na mabilis kang ma-report, mabilis ma-deactivate yung page mo. Lesson number 8, ito, importante rin to. Okay? Sa mga taong nahihirapan sa consistency. Okay? You need to batch create. Ano bang ibig kong sabihin sa batch create? So, ito, gumawa ka ng madaming video sa isang araw. Okay? Iba't ibang mga topic, as long as nasa niche mo, gumawa ka ng madaming videos. Okay? Yan yung batch create. Para kung merong ibang mga araw na hindi ka masyadong gustong gumawa ng content, may upload ka pa rin. Okay? You need to batch create contents. Lesson number 9 is, ito, importante rin talaga to, and gusto ko rin talagang matutunan ito ng lahat na gusto maging content creators, is maging confident sa camera. Dapat yung boses mo is confident, okay, clear, and maiintindihan ng viewers mo. Marami akong may mga tao na nagpapa-audit ng channel sa akin. Sinasabi nila na, Dieter, check mo naman yung channel ko. And chine-check ko yung mga channels, and then parang napapansin ko talaga na may mga tao na hindi talaga masyadong confident pa sa harap ng camera. Or yung maganda yung mga value na binibigay nila or ibibigay nila sa content nila, pero hindi masyadong maintindihan dahil wala pa masyadong confident yung boses, hindi pa masyadong naiintindihan. Kaya importante din talaga yung pagiging confident sa harap ng camera. Mga practice din naman yan. Okay, mga practice yan. Kagaya ko, pinapractice ko ito every day. Okay? Nag-ano ko ng camera and then nagsasalita ako sa harap ng camera to practice. Next lesson natin is spend more time planning on your thumbnails and title. Okay? Eto, naging technical na tayo. Nandito na tayo sa magagandang part ng video na to. Minsan, ito nga ang ginagawa ko. Mas binibigyan ko yung oras, pinaglalaanan ko ng oras, yung pag-iisip ng title and paggawa ng thumbnail kesa sa mismong paggawa ng video or pag-edit ng video. Mas magfo-focus ako sa kung ano ba yung magandang idea na i-upload next. Ano kaya magandang title, and then gagawa muna ako ng thumbnail before ko gawin yung video. This is very, very important kasi dito tayo nakakuha ng madaming views. Ngayon, patanong nyo, Dieter, paano ba makahanap ng magandang idea na i-upload? Well, magamit natin dito yung mga competitors natin. Okay? Kaya importante yung mag-subscribe tayo sa kanila para makita natin kung ano ba yung mga nag-work, ano ba yung mga idea na nagkakaroon ng views sa kanila. Pwede rin natin gawin dito sa atin. Okay? Hindi ito pangongopya, kundi pagbibigay din ng sarili nating opinion about sa certain na topic. Next lesson. Ito pinaka-importante rin to or napaka-gandang lesson talaga to or method or technique talaga nito. Study, pag-aralan mo yung mga videos mo na na-flop. Okay? Or yung mga videos mo na walang views. Pag-aralan mo rin yun. Okay? Sa channel mo. Ano ba yung ginawa mo dito? Bakit hindi ito nagkaroon ng views? And iwasan mo yun sa mga next videos mo. Okay? Sobrang importante rin talaga to. Ginagawa ko talaga to. Yung mga video ko na na-flop. Okay? Tinitignan ko, bakit na-flop to? Dahil ba sa title? Or sa pag-edit ba? Yung topic ba? Medyo hindi pa maganda yung topic? Ganon. Okay? Pag-aralan yung mga na-flop na videos.
Next lesson, ito para sa mga beginners, okay? Para sa mga nagsisimula and gusto ng shortcut, okay? Ito, medyo dumilim na yung background natin kasi umuulan. Ito, napakaganda itong lesson na to. Ito yung last na lesson na gusto kong ibigay sa video na to. And napakaganda nito, lalo na sa mga beginners or kahit sa mga nagsisimula na. Kung gusto mo ng shortcut para sa views, okay? Sa views, gumamit ka ng mga famous na tao sa thumbnail mo. Yung mga sikat na tao sa thumbnail mo, ilagay mo sila. Okay? And, of course, magbabase pa rin ito sa niche mo. Okay? Kung merong mga sikat na tao sa niche mo, yung successful na sa mga sa linya mo, okay? So, for example, para sa akin, mga make money online videos, kung merong mga sikat dyan, okay, sumikat dahil sa topic na yan, ilalagay ko sa thumbnail. Okay? So, kung bago ka pa, gusto mo ng shortcut, maglagay ka ng famous na tao sa thumbnail mo. Okay? Ginawa ko na yan many times, especially sa mga bago kong channels. Naglalagay ako ng mga famous faces sa thumbnail. It's very effective and talaga nakakuha ng views. Meron pa nga iba nagvo-viral talaga. Okay, it's a very good technique. It's what we call trend jacking. It's very effective and palagi ko na din itong sinishare sa mga videos ko. But yeah, umuulan na, medyo dumidilim na yung ating pinagre-recordan. But anyway, sana marami kayo natutunan sa video na to. Sa video na to. And kung merong tanong, just comment down below. Salamat sa suporta sa lahat. Salamat by the way, sa mga tao na nag-comment sa previous video natin, kahit raw video lang yon, maraming salamat sa suporta. Sana masuklian ko ito ng mga valuable din na lesson na pinagsasabi ko kanina. Sana magamit nyo rin yan. And marami pa tayong mga lesson. Comment kayo sa baba kung ano yung mga gusto nyong makita next video. Okay? Pero marami pa akong gustong i-share na mga lesson sa inyo or sa'yo. Okay? So, thank you for watching. Na-appreciate ko yung pagsuporta mo and sana makatulong yung mga lesson na shinare ko sa iyo ngayon dito sa video na to. See you on my next video.